Ang mabuting balita ay hahanguin natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 5, mga talatang 17 hanggang 19. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Ang tinutukoy ng ating Panginoon na kanyang gaganapin at dapat natuparin at ganap na mangyari ay walang iba kundi ang sinabi ng mga propeta at ang kautusan sa lumang tipan na nanggaling na rin sa Diyos. At si Jesus nga ang kaganapan ng lahat ng ito at wala siyang dapat na baguhin, kundi dapat nga ituro pang ito'y tuparin, ganapin ng lahat ng mga taong sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Mahalaga pa rin ang batas at ang mga propeta sa panahon ng pagsasakatuparan. Nagsimula ang panahon ng pagsasakatuparan kay Kristo bilang rurok at pagtitibay sa tipan ng Diyos at ng Kanyang bayan. Pero nagsimula ang tipan ng Diyos ng Israel kay Moises na tumanggap at unang nagpatupad ng kautusan at sa mga propeta bilang isang daloy ng pag-ibig na nakaugat sa Diyos. Talaga namang sa panahon ni Moises, nagpakilala ang Diyos sa bayang Israel kung sino ba talaga siya at ipinakita niya at ipinadama niya ang kanyang pag-ibig. Sa kabila ng lahat ng iyon ay nagbigay pa rin siya ng mga kautusan sa pamagitan ni Moises at ng mga propeta upang maging gabay. Kaya nga doon dumadaloy ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ang mensahe ng batas at mga propeta ay iisa at nagkaroon ng kaganapan lahat kay Jesus. Ibinigay ang batas para tulungan ang taong maging tunay na bayan ng Diyos na nagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ang mga propeta ang nagpaliwanag nito at naging daan para ang pangako ng Diyos sa kabila ng pagsuway ng Israel ay mahayag. Kaya may saysay pa rin ang batas, mahalaga pa rin ang pahayag ng mga propeta sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Nagbibigay ang mga ito ng konteksto upang mas maunawaan ang kabuuan ng pagpasok ng Diyos sa kasaysayan ng tao. At alam naman natin na hindi ito panghihimasok ng Diyos, kundi pumasok ang Diyos sa kasaysayan ng tao upang tayo iligtas sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, na naging ganap kay Kristo ang pag-ibig ng Diyos na nagkatawang tao. Ang mensahe ng batas at mga propeta ay nasusulat na sa puso ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga kung ikaw ako ay mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po yung kaganapan, katuparan ng pagtupad at pagganap ni Jesus sa kautusan at sa mga sinabi at pahayag ng mga propeta. Kaya nga bilang tayo mga Kristiyano, ang ating dapat na pagkilos araw-araw ay may koneksyon sa kasaysayan ng pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon noon pa man ay dumadaloy ang kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang pong palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Ang nakikita niyo pong damit ay ibinebenta ng ating mga kapatid na si Brother Emil, Karen, Matel, Marges. Mag-asawa po sila para po sa kanilang pangailangan. Kaya nga po ang kanilang project na ito ay t-shirt for a cause. Baka po interesado kayo, mag-message lang kayo at mag-comment lang kayo at ilalagay ko po sa description ang kanilang pangalan para direkta po kayo makipag-ugnayan sa kanila. Kapag kayo po ay bumili ng damit na ito, ay tulong na rin ninyo para sa kanilang mahal sa buhay, para sa kanilang anak na nangangailangan po ng ito. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating. Thank you for your smile.